Hello sa ating mga kababayan dito sa Hong Kong. Lahat po ba tayo ay nakapag-enroll na sa online voting ngayong darating na April 13 to May 12? Yes po, online voting na tayo. Hindi na po kailangan ng appearance o pipila pa tayo sa bayanihan. So, online voting. Parang mapapaisip ka din online, gaano ba siya ka-safe? So, wala naman din tayong choice kung magrereklamo tayo, bakit ganun. Susunod na lang tayo sa rules and regulation nila na mag-enroll dun sa link para makaboto tayo online. Pero dapat active voters ka o registered voters ka dito sa Hong Kong para makaboto ka. Hindi ka nag-miss ng dalawang botohan para talagang totaling naka-registered ka. So, yung enrollment is hanggang May 7 lang po. Botohan naman is April 13 to May 12. Palagay ko dyan sa comment section yung QR code ng Philippine Consulate natin. Scan nyo na lang. Hindi kayo makapag-login dito, pwede kayong pumunta sa Philippine Consulate, i-assist nila kayo. Kasi na-advise ko, maaga kayong mag-enroll kasi pag madaming nag-enroll, may system is nag-error. Paano mag-enroll? Unang-una ay kailangan natin i-scan itong QR code para makapasok tayo dun sa link niya. After nyo pong i-scan yung QR code, i-verify niya po kung human ka, baka mamaya isa kang email. So, after nyo ma-verify, lalabas na po yung enrollment form. So, ilalagay nyo po dyan yung passport. Tapos, password, make it strong kasi kapag hindi po strong, hindi niya ina-accept. Tapos, email. Yung email nga po is verify kasi dyan siya magsisend ng OTP. And then, lagay nyo po ang Hong Kong Embassy. And then, yung next box po is automatic na yan. So, after po nun, i-click nyo po yung box na malinggit and then finish. After po yan, yun nga po yung lalabas na yung OTP na check nyo po yung email nyo. Susunod po nun is digital ID. So, dyan na po yung ilalagay nyo yung inyong passport and then yung face identity. Scan po yan. Kaya kailangan ng face, hindi face ng iba. After nyo ma-verify, next voters validation. Check nyo lang kung tama siya and then check nyo yung continue at dyan nalalabas yung congratulations na kayo ay nakapag-enroll na. So, check nyo lang uli sa email nyo, nandun na po yung portal nyo para makapasok kayo sa online voting. So, every time na mag-sign up po kayo is kailangan ng OTP. Kaya kailangan talaga yung email nyo is active. Tapos makikita nyo na dyan yung ballot sample, senatorial slate, party list, blah blah blah. Tapos yun, nakaboto na kayo. Kung sino man po ang inyong sinusuportahan, karapatan nyo po iyon kasi kayo naman po ang bumuboto. Basta vote wisely lang po tayo.